Magandang araw sa lahat. My name is Elvin John J. Acuña and welcome sa ating rationalization on your Mac Test 7 in preparation for the NAPOLCOM exam. So, in this video, yung ira-rationalize po natin ay yung mga math questions na andyan sa numbers 76 up to number 95. So, I hope you have already with you your review materials like your ballpen and your paper para maisulat ninyo yung mga mahalagang bagay na maaring magamit ninyo pagdating sa exam. So, wag na nating patagalin pa. Let's start our rationalization with the first question. Number 76. From what original price is a 40% discount equal to 300? Again, yung tanong po, ano daw yung original price? No, yung hinahanap ay original price. Kung saan yung 40% ay equal sa 300 pesos. No, again, yung hinahanap ay yung original price. So kapag ganito yung mga type of questions, pwede nating gamitin yung Tekans triangle. Yung Tekans triangle po ay kung saan makikita natin yung percentage, base at saka rate. Ito po yung calculation or yung triangle kung saan malalaman natin kung anong equation yung gagamitin natin para sinabi pong base, yan, pag sinabi pong base, yan po yung original price. Pag sinabi namang rate, yan yung value na mayroong percent. Ayan. So, in this case, no, yung hinahanap po natin ay yung original. So, since original, so base po yung hinahanap. So, kapag base yung hinahanap, B is equals to P tapos divided by R, no? So, that's P over R. Yan po yung formula na ifa-follow natin. Tapos, pagkatapos niyan, isa-substitute na natin yung mga value. Ano ba yung value ng percentage? Again, yung percentage is original times percent. So in this case, 300 yon, no? 300 divided by yung rate. Again, pag sinabing rate, yan yung value na may percent. So that's 40%. Pero dapat alam natin na pag sinabing 40%, no, 40% is equivalent yan sa 40 divided by 100, no? 40%. Pag sinabing cent, ibig sabihin yan ay 100. So 40 divided by 100 is equals to 0.4. So yan po yung ilalagay natin, 0.4. So ilan man yung 0.4 divided 300 divided by 0.4. So simplify natin. 300 divided by 0.4. So para maging whole number yung 0.4, i-move natin yan ng isang beses. So since nag-move tayo ng isang beses sa decimal point, mag-a-add tayo ng 0 dito sa whole number na 300. So magiging 3,000 na yan. So 3,000 divided by 4. So 30 divided by 4, that is 7 times 4, that's 28. 30 minus 28, 2. Bring down 0. So 20 divided by 4, that's 5. 5 times 4 is 20. Tapos meron pang 0, so i-add natin yung 0 dito. So ibig sabihin, base is equals to 750. So yung original price po ay 750 po yung original price. So dito, sa mathematics, dapat
master na natin yung multiplication at saka division. Kasi mahalaga talaga yan pagdating sa kahit anong exam, sa NAPOLCOM pa man yan o kaya naman sa civil service or sa fire officer exam. Talaga, kinakailangan yung mastery natin sa multiplication at saka sa division. Yan. So again, the correct answer po is 750. Hahanapin lang po natin yung 750 sa options. Ito po yun siya. Sa number 5. So correct answer po is number 5, 750. Number 77. Jose, Juan, and Jake have a total of 25 pencils. Yan, so si Jose daw, si Juan at saka si Jake, meron silang 25 pencils in total. Yung kay Jose, 30%, 32% of 25 yung sa kanya. Yung kay Juan naman is 48% yung sa kanya. So ilan yung pencil ni Jake? So pag ganito, simple lang ito, no? So ilan man yung 32% ng 25? Again, pag 32%, that is equivalent to 32 divided by 100. So that's equal to 0.32. So yung ilan man yung 0.32 times 25? So Jose is equals to 0.32 times 25. That is equal to, ilan mo yung 25 times 0.32? Sige, 25 times 0.32. 2 times 5, 10. 2 times 2, 4 plus 1, 5. 3 times 5, 15. 3 times 2 is 6 plus 1, 7. 0. 7 plus 7 is, 5 plus 5 is 10, carry 1, 8. So, since meron tayong dalawang decimal point dito, so mag-count tayo 1, 2, so 8. So, that's equals to 8. So, merong 8 pencil si Jose. Again, merong 8 pencil si Jose. 8 pencil yung sa kanya. Kay 1 naman, no? 1 is equals to, ilan yung 48%? So, 48% is equals to 48 divided by 100 or 0.48. So, yan yung ilalagay natin dito, 0.48 times 25. So, ilan yung 0.48 times 25? 25. 25 times 0.48. 8 times 5, that's 40. 8 times 2, 16 plus 4, 20. 4 times 5 is 20. 2 times 4 is 8. Plus 2, that's 10. So 0. Ay. 0, 0, 2, 1. Since meron tayong decimal point, so count tayo ng dalawa. 1, 2. So 12. 12 pencils po yung kay 1. So ilan na lang yung kay Jake? Ilang pencils meron kay Jake? So Jake is equals to, ilan man ito? 8 plus 12. So 8 plus 12 is equals to 20. And ilang pencil meron lahat? 25. So 25 minus 20, yan yung natira. No, 25 minus 20, yan yung natirang number of pencils kung saan pagmamay-ari ni Jake. So 25 minus 20 is equals to 5 pencils. So ilan yung lapis ni Jake? That is 5 pencils. No, 5. So correct answer po natin ay 5. Very good. Again, correct answer po is 5. That's number 3. Number 78. A vehicle consumes 1 liter of gasoline for every 8 kilometers of travel. How far can it go with 38 liters, leaving about 7.5 liters in the tank? Again, yung vehicle daw, nag-consume siya ng 1 litro, no, 1 liter, 1 liter
ay nako-consume sa 8 kilometers na takbo. Ngayon, kung meron tayong 38 litro ng gasolina, tapos meron pang natira na 7.5 doon sa tangke, gaano na kaya kalayo yung na-travel natin? Yan yung tanong, no? So dito, bago tayo mag-solve, kailangan mo munang i-subtract natin yung 7.5 sa 38 liters para malaman natin kung ilan talaga yung na-consume na number of liters or litro ng gasolina. So, let's say 38 minus 7.5. So, the correct answer dito ay 30.5. So, 30.5 po yung na-consume. So, gaano kalayo yung naabot natin sa 30.5? Yan. So, alam natin na yung 1 litro is equals to 8 kilometers. And then, ilang litro yung na consume natin, 'di ba? 30.5 liters. So over x kasi yung x yan yung hinahanap natin, yung layo ng naabot natin with 30.5 liters. So cross multiply lang natin yan. So 1 liter times x is 1L times x. 30.5 naman, 30.5 liters multiplied by 8 kilometers. Yan. So, para x na lang yung matira, no? Kasi x yung hinahanap natin, divide natin both side by 1 liter. Divide both side by 1 liter. Yan. So, cancel ito, cancel. X na lang yung natira. Simplify natin. Cancel din yung liter sa kabila. 30.5 times 8. So, 30.5 times 8. 5 times 8 is 40. 0 times 8 is 0. Bring down 4. 8 times 3 is 24. So, meron tayong isang decimal point. So, mag-move lang tayo na isang decimal point. So, the correct answer po dito ay 244 kilometers. So, hahanapin lang po natin yung 244 kilometers sa options. Yan na po yung isasagot natin. So, correct answer po ay yan. So, 244 kilometers. Yan po yung tamang sagot. Number 79. 5 employees earn a total average monthly net income of 17,500. If the average monthly net income of 3 of them totals to 17,000, what is average monthly net income of each of the remaining 2 employees? So pag ganito yung mga type of questions, dapat alam natin kung ilan yung kabuuang total, no? Yung total ng kanilang income, no? Pag ganito yung mga tanong again, dapat alam natin kung ilan yung kabuuang total ng kanilang income. So since meron silang 5 employees and yung average, no, average ibig sabihin bawat isa sa kanila 17,500, i-assume natin, no? So that's 5 times 17,500. So ilan man yung 5 times 17,500? So that's 17,500 times 5. Bring down natin yung dalawang 0. 5 times 5, 25. 7 times 5 is 35 plus 2, 7, 37. 1 times 5, 5 plus 3 is 8. So, meron tayong 87,500. Yan. Sasabi dito, yung tatlo daw sa kanila, yung average na total na net income nila ay 17,000. So, 3 times 17,000 is equals to, so 17 times 3, that's 51. So, add lang natin yung tatlong 0. So, that's 51,000. So, ilan daw yung net income or average monthly income ng dalawang natitirang employee? So, isubtract lang po natin yung 87, yung 51 sa 87. So, 87,500 minus 51,000. So, that's 500. 7 minus 1 is 6. 8 minus 5 is 3. 36,500. So, meron tayong 36,500 na kabuo ang total ng dalawang employee. So, ibig sabihin,
employee number 1 plus employee number 2 is equal to divided by 2 pa ito. Divided by 2 is equals to 36, no. 36,500. Yan yung kabuang total ng kanilang ah sweldo. So ito, kabuang total pa lang ito, pero yung hinahanap ay average monthly net income. So i-divide pa natin ito by 2. So 36,500 divided by 2, that is 18,250. Again, 36,500 divided by 2, no, kahit na manumanuhin pa natin yan. That's 1, 2, 16, 8. So, 16,500. So, ilan ba yung kalahati ng 500? That's 250. So, that's 18,250. So, correct answer po natin dito ay number 2, 18,250. Number 80. 45 boxes were stacked so that each layer above the bottom layer consists of one box less than the layer immediately below it. The top layer contains only one box. How many layers makes up the stack? So again, yung pinakadulo daw ng yung 45 ka boxes daw ay pinagpapatong-patong, no? Kung saan yung pinakailalim ay mas marami ng isang beses kaysa sa kasunod na layer. And yung pinakataas na layer ay isang box lang. So parang ganito yung hitsura niya. So box 1 and then yung below the top layer, merong dalawang box. Yan, so and sa sunod naman ay tatlo. No, kasi one less than the previous layer man. Yan, so 3, so kasunod naman ay 4, sunod ay 5, sunod ay 6, sunod ay 7, sunod ay 8. Sunod ay 9. So i-count natin kung umabot na ba ito ng 45. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. So umabot na siya ng 45. Yung tanong, ilang layers daw yung nabuo natin sa pagsastack? So ilang layer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So meron tayong 8 layers. Again, 8 layers po yung tamang sagot. So correct answer po ay number 3. Dapat 8 layers lang po ito. Again, 8 layers, hindi 9. Count natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, 9 pala. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, 9 pala. 9 po. Correct. Sorry. Correct answer po ay 9. Yan. So, 9 po yung tamang sagot. Number 81. The average of three numbers is 7. If the sum of two numbers is 16, then the third number is. Yan. So, dito, yung average daw, so that's three numbers is number 1 plus number 2 plus number 3 is equals to 7. Yan. So, yung dalawa daw ay 16 or i-total muna natin, no? 7 times 3 is equals to 21. Yan yung total number, no? 7 times 3 is 21. Ngayon, yung sum ng dalawa ay 16. So number 1 plus number times 6, 21
minus 16, no, 21 minus 16 is equals to 5. So the correct answer po, yung N3 is equals to 5. Correct answer po ay number 4. Number 4 po yung tamang sagot. Hindi number 4 po, 5 ang tamang sagot. Again, the average of three numbers is 7. So 7 times 3 is 21. Yung sum ng dalawa ay 16. So 21 divided minus 16 is 5. 5 po yung tamang sagot. Hindi po 4. Again, yung tamang sagot ay 5. 5 po yung tamang sagot, not 4. Nagkamali po ako sa paglagay ng answer key. Again po, the correct answer po ay 5, hindi po 4. Yan. So number 82. What is 3/5 plus 1/2 plus 3 over 10? Yan. So dito, again ha, dapat na alam natin kung paano mag operate ng fraction. So here, 3 over 5 plus 1 over 2 plus 3 over 10. Para hindi tayo mahirapan, unahin mo muna natin itong dalawa. No? So 3 over 5 plus 1 over 2. So sa rules in adding and subtracting fraction, dapat kunin muna natin yung ano tawag nito? Kunin muna natin yung um, tawag dito, yung kanilang uh, least common denominator, no? So paano natin yan makukuha? So i-multiply lang natin ito times 5 times 2, that's 10. And then multiply natin ito, 3 times 2 is 6. Yan. So copy the sign which is plus, no? Tapos 5 times 1 is 5. So 6 plus 5 is equals to 11. Copy the denominator 10. Tapos ito naman, 11 over 10, no, 11 over 10 plus 3 over 10 is equals to. So since the same na sila ng common denominator, ikakopy lang natin yan. So that's 10. Then 11 plus 3 is 14. So the correct answer po ay 14 over 10. Pero walang 14 over 10 dito sa option. So yung nasa option ay mga mixed fraction. Kapag sinabing mixed fraction, yan yung combination ng whole number at saka fraction. So paano natin yan i-convert? So i-convert natin to sa mixed fraction. So in doing that, i-divide lang natin yung 14 sa 10. So 14 divided by 10. So meron tayong 1. 1 times 10, 10. And then 14 minus 10 is 4. So yung nasa baba, yung nasa taas, yan yung whole number. So 1. Tapos yung 4, yung nasa baba naman, yung remainder, yan yung remainder, yan yung nasa taas, which is 4. Tapos yung divisor, yan yung denominator. So 1 and 4 over 10. Pero wala pa ring 4 over 10 sa option. Walang 4 over 10 kasi pwede pa natin tong i-reduce to lowest term. So 4 over 10, so ano ba yung number na pwede nating i-divide sa kanilang dalawa? 'Di ba pwede natin silang i-divide with 2. So divided by 2. 4 divided by 2, that's 2. 10 divided by 2 is 5. So 1 and 2/5 po yung answer. So correct answer po ay 1 and 2/5. That's number 1. So correct answer po ay number 1. Yan. So number 83 tayo. Number 83. If m is equals to 15, then m squared plus 2m is equal to, ayan. So ito madali lang ito kasi gagamitan lang natin ito ng PEMDAS. No? PEMDAS. P for parenthesis. Tapos, M is multiplication, multiply, divide. Ito, from left to right. Left to right.
and then add, yan. Sige. So, alam natin na yung value ng m is 15. So, itong 15, i-substitute lang natin sa value ng m sa given na value. So, m squared plus 2m is equals to 0. Let's say ganyan. So, ilan man yung m squared? M, substitute natin 15 squared plus 2 times 15. Yan. So sabi dito, yung unahin ay parenthesis. So meron tayong nakitang parenthesis. So 2 times 15. 2 times 15 is 30. Copy the sign, copy yung 15 squared. So meron bang exponent? Merong exponent. So 15 times 15. So 15, pag sinabing 15 squared, hindi yan 15 times 2. Pag 15 squared, i-multiply yung self dalawang beses. So 15 times 15. 5 times 5, 25. 1 times 5 is 5 plus 2, 7. 1 times 5, 5. 1 times 1, 1. So 5. 7 plus 5 is 12. So 1 plus 1 is 2. So that's 225 plus 30. 225 plus 30 is, ilan man yan? 225 plus 30, that's 5. 2 plus 5 is 5 plus, bring down 2. So that's equal to 255. Correct answer po ay 255. Hanapin lang natin sa option. So yan na po yung tamang sagot. Number 84. If x over y is equal to 4, y over z is equal to 5, and z is equal to 2, what is the value of x? So ito, madali lang din, no? Kasi kailangan lang natin i-substitute yung mga value. Yan, so una natin, para malaman natin yung value ng y, kailangan muna nating i-substitute yung value ng z. So y over z is equal to 5. Yan, so alam natin na yung value ng z ay 2. So y divided by 2 is equals to 5. So y is equals to 5 times 2. Y is equals to 5 times 2 is 10. So y is equals to 10. Ngayon naman, para malaman natin yung value ng x, i-substitute natin yung value ni y. So x over y is equals to 4. So x over, ilan yung value ng y? Di ba yung value ng y is 10. X over 10 is equals to 4. The same process pa rin, cross multiply para x na lang yung matira. X is equals to 4 times 10. So what is 4 times 10? 4 times 10 is 40. So ibig sabihin, x is equals to 40. Again, correct answer po ay x equals to 40. In municipality A, there are 11,250 people with 15 police officer. What is the police to population ratio? 1 is to 125, 2 1 is to 850, 3 1 is to 250, 4 is 1 is to 550, number 5 is 1 is to 750. Sige. So kapag ganito, pag ratio yung pinag-uusapan, madali lang din kasi i-divide lang po natin. So again, yung tanong kasi, ilang police or ilang tao sa bawat police. Yan po rin yung ratio. So kung meron tayong 15 na police and meron tayong 11,200 of people, ilan yung ratio ng police to people? So 11,250 divided by 15. So ilang 15 po meron sa 112? I think that's 7, no? 7 times 15. 7 times 15 is 7 times 15 is 105. 105 minus 112 minus 5 is 7. Bring down 5. 75 divided by 15 is 5. 5 times 15 is 75. Meron pang 0, so add natin 0. So bawat isang police, merong 750 ka-people.
No? Again, sa bawat police, merong 750 people. Yan po yung yan po yung yan po yung hanapin natin sa option. So correct answer po ay number 5. 5 po, 1 is to 70. Yan, so 1 is to 70. Number 86. O yan sa 86. Corey purchased a frying pan that was on sale for 25% off. She saved 25.75 pesos with the sale. What was the original price of the frying pan? So again, yung yung hinahanap na naman is original price. So the same pa rin yung gagawin natin, gagamitin natin yung Tekans triangle. So yan, dito yung P, ito yung base at saka rate. Pag sinabing base, ito yung original. So yan yung hanapin natin. B is equals to P over R. Yan. So ano yung P? 'Di ba pag sinabing percent, yan yung discount. So yung natipid daw is 25.75. So yan po yung P natin. So 25.75. Tapos pag sinabing rate, yan yung merong percentage na value. So ito merong 25%. And alam natin na yung 25% is equivalent yan sa 25 divided by 100 kasi 25% no sa bawat 100. So 25 divided by 100, that is 0.25. So yan po yung ilalagay natin sa baba. 0.25. So simplify natin. 25.75 divided by 25. 0.25. So meron tayong decimal point. So i-move natin yung dalawa, 1, 2. So ito rin, i-move natin 1, 2 para maging whole number yan silang dalawa. So ang mangyayari, that's 2,575 na siya divided by 25. So 25 divided by 25, 1. 1 times 25, 25. Bring down natin yung 75. 75 times 20, divided by 25 is 25, that's 3. 3 times 25 is 75. Yan, so 0. So 130. Sige, sorry, mali pala yung calculation ko dito, no? Sige, i-delete ko lang yung part kung saan merong mali. Yan. So again, ay, wag mo na. Sige. Yan, ito. So dapat kasi, yan, so 2575 divided by 25. So 25 divided by 25, that's 1. 1 times 25, 25, that's 0. So 0 divided by 25 is 0. 0 times 25 is 0. So meron pang 75. 75 divided by 25 is 3. 3 times 25 is 75. So 103 po yung tamang sagot. So B is equals to 103. Yan. So correct answer po ay B is equals to 103. Again, B is equals to 103. So 25 divided by 25 is 1. 1 times 25 is 0. 0 divided by 25 is 0. And then 75 divided by 25 is 3. So 103 po ay yung tamang sagot. So tamang sagot ay number 5, 103. Number 87. How many meters of rope are necessary to tie off a protective area around a hazardous building that is 7.5 meters wide by 9.0 meters long? So here, let's say this is the width of the building, which is 7, sorry. Masyadong mahaba. Hindi na realistic. Sige. So, let's say this one is 7.5 meters. Yan yung width.
yung dito naman, this is 9.0 meters height, yung long or L. Let's say yung area ay ayan na-reveal na yung answer. Yung area is ganito. So protective area kasi. So ito yung protective area. Yan. So 7.5 yung kaharap niya is 7.5 rin. Dito naman 9.0. So i-add lang natin yung apat. So 9 plus 9, that's 9 plus 9 is equals to 18. 7.5 plus 7.5 is equals to 15. So 18 plus 15, that is 33 meters. So yan po yung tamang sagot. So kailangan po natin ng 33 meters long na rope or tali or lubid para sa para ma-tie off po natin yung protective area. Number 88. 28 boxes were stacked so that each layer above the bottom layer consists of one box fewer than the layer immediately below it. The top layer contains only one box. How many layers make up the stack? So the same pa rin yung uh, situation before, no, sa previous question. So meron tayong layers of boxes, tapos yung pinakataas ay isa lang. And yung kasunod na layer ay one more than the top layer. So kung ito yung pinaka-top, so that's one box. Below 28 boxes na ito. 5, 6, 7. Tingnan natin kung ilang boxes na lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So there are already 28 boxes. So ilang linya or ilang layer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron po tayong 7 layers kung saan pinagpatong-patong po natin yung 28 ka-boxes in a pyramidal form. So correct answer po ay 7. Again, 7 po yung tamang sagot. Number 89. A pair of pants costs 240 pesos. The cost was reduced by 15%. What is the new cost of the pants? Yan. So, uh, dito gagamitin pa rin natin yung Tekans triangle. Yan. So, P, R, at saka B. So, given na tayo ng base, no, yung original price, and then meron tayong rate na 15%. So, yung hahanapin natin is yung percentage. So, percentage is equals to R times B. So, ilan ba yung R natin? Yung rate, yung may 15%. That's 15 divided by 100 is equals to 0.15. So that's 0.15 multiplied by yung base or original. Ilan mo yung original? 200 for 240. Yan. So 15% of 240 is, sige, 240 times 15%. 15%. That's 0. 5 times 4 is 20. 2 times 5 is 10 plus 2, 12. 1 times 4 is 4. And 1 times 2 is 2. So that's 0, 0, 8, 6, 3. So meron tayong dalawang point, no? So magbilang tayo ng dalawang point. 1, 2, so that's 36. 36 po yung discount. So this percentage or discount. So yung hinahanap po ay yung bagong
presyo. So, ibig sabihin, yung discount, ima-minus natin yan sa original price. So, new cost is equals to original price minus the discount. 240 minus yung discount na 36. So, the answer is 204. So, correct answer po natin ay number 3, 204. So, 6 questions na lang po. Sige. Number 90. Michael scored 260 points during his junior year on the school basketball team. So, last year daw, sa junior year ni Michael, nakascore siya ng 260 points. Tapos pagdating naman ng senior year niya, nakascore siya ng 205 points. How many points did he score during his senior year? Actually, ito, ibig sabihin nito, ilang points na yung na-accumulate niya simula junior high school hanggang senior high school. So basically, kailangan lang nating i-add yung 260 at saka 205. So 260 plus 205, that's 5. Bring down 6. 2 plus 2, that's 4. So 465 po yung kabuang points na na-earn ni Michael simula junior high hanggang senior high. So correct answer po ay number 5, 460. Let's proceed with question number 91. Problem. So 83, 73, 93, 50, 63, blank, 93, and 43. So here, no, this is tawag nito, series, no? So kung mapapansin natin, nagbumaba siya ng 20, no? Ay 10, I mean, minus 10, tapos minus 20, tapos minus 30. Yan, so dapat yung kasunod dito ay minus 40 and then minus 50. And then ito minus 60. Yan, so pero kung titingnan natin, so 63 minus 40, so dapat 63 minus 40 is ano no, dito plus 20 pala. So parang alternate siya, addition at saka subtraction. Minus 10 plus 20 minus 30 plus 40 minus 50 plus 60 na naman. So kung ganyan, so dapat maging 63 plus 40, so dapat 103 ito. So meron namang 103, pero kapag 103 minus 50, 93 ba? So hindi. So hindi pasok sa ganyang pattern, no? So ibahin natin. So wrong na kaagad si 103. How about minus 10 ulit from the previous number. Tapos minus 10 na naman, that's minus 10, so 53. Tapos mag-a-appear ulit si 93. Tapos sa previous na number, so that's 43. So in this case, this is
Yan. Sige, nawala yung internet ko. I'm sorry po nawala yung aking internet connection. But anyway, again, ulitin ko lang. So kanina hindi siya consistent, no? Pero kapag ganito yung ating gagawin, no? Ito minus 10. Tapos mag-a-appear si 93. Tapos minus 10 uli. No, kasi minus 10 is 43. So, sa ganitong paraan, consistent na po yung ating series. Again, merong dalawang number na magkasunod na yung difference ay 10. Tapos mag-a-appear si 93. Sa previous na number before nag-appear si 93. So 73 minus 10 is 63. Tapos itong 610 lang, mag-a-appear na naman si 93. After that, after kay 93, magma-minus na naman tayo ng 10 from the previous number. So that's, in this way, mas consistent po yung ating series. So correct answer po ay hindi po. Again, 53 answer. Ito nag-plus 3 lang. 7 plus 3 is 10. So 10 plus 3, so dapat 13 ito, plus 3 is 19. So consistent po. Correct answer po natin ay 13. Hanapin lang po natin yung 13 doon sa option. Andito sa number 1. Correct answer is number 1. Number 93. Ito naman 4, 3. So pababa siya, no, yung value ng P. I mean ng number. So 5. And so again, P 5, 4, 3. So probably 2 ito dito. After po ay yan, okay. So after po ng 2 ay yung kasunod na letter. So yung kasunod na letter ay consistent Q. So Q po yung ilalagay natin, and yung ano naman, yung next letter is R. So R, S, T. So parang letters of the alphabet, sequence in the letters of the alphabet. R, S, T, U, V. So hanapin lang natin yung P, 2, Q, U doon sa option. So P, 2, Q, yun. Dito siya sa option number 3. So yan po yung isasagot natin. Correct answer ay, again, P, 2, Q po yung tamang sagot. Yan. Next number 94. Dalawang questions na lang. 70, 71, 76. Blank, 81, 86. 70, 91. So dito,
ito, meron tayong sequence na after 70, no, merong dalawang number na yung difference ay 5, no? Again, yung 70 tapos dalawang number na yung difference ay 5. So ito difference ng another number na naman. And kung mapapansin din natin yung difference between 76 and 81 is 5 and yung difference ng 86 to 91 is 5. So probably after dalawang number ay 70. So this is probably 70. So 70, 71, 76, balik 70, 70. So probably our answer here, no, correct answer po ay so, the same case doon sa previous na item. Number 95. 664 is 332, 340, 170, then blank 89. So ano yung uh, uh, sagot natin dito? So ano ba yung difference between 664 and 332? So 664 uh, 140 is 70. So 170. So pagkatapos niyan, plus 8 na yung kasunod. So dito, plus 8 na naman. So that's 170 plus 8. Tamang sagot. Again, balik. Una is ganito. So 664 divided by 2, no, again, after that, yung 332, nag-increase siya ng 8. So plus 8, 340. Kunin natin yung half. Ilan ba yung half ng 340? That's 170. So mag-add ulit tayo yung concludes our rationalization for the math in your math test 7 in preparation for the uh, rationalization po doon sa logical reasoning. So, to and I good luck po and God bless.